Kaugnay pa rin ang magandang balitang yan matapos ang ginawang survey ng US Chamber of Commerce, nakamit ng Pilipinas ang pagiging most improved country sa Southeast Asia. Nakikita kasi ng mga namumuhunan ng pagganda ng antas ng negosyo at kalakalan sa bansa. Para sa detalye, balitaan mo kami, Julius Disamboron. Inaasahan po nating arangkada pa ang manufacturing sa mga darating na panahon. Tinagurian na po tayo ngayon bilang Rising Tiger ayon sa World Bank. Brightest Spark ayon sa pahayag ng Institute of Chartered Accountants in England and Wales. At iba pang mga bansang na tumutukoy sa transformasyon nangyayari sa ating bansa. Mula sa matuwid na paggugol ng pondo hanggang sa epektibong koleksyon ng buwis, mula sa pagpapaunlad na infrastruktura hanggang sa maaliwalas pang pagnenegosyo na lumilika ng trabaho. Talaga namang malinaw ang pahayag natin sa mundo. Kaya nang makipagsabayan ang Pilipinas sa agos ng kaunlaran. Hindi lang po sa ekonomiya o statistika nakikita ang transformasyon ng ating lipunan ngayon. Sa mahigit 3 taong pamumuno ni Pangulong Aquino, isa na namang positibong ulat ang natamo ng Pilipinas. Ayon sa survey ng US-based ASEAN Business Outlook, lumabas kasi sa kanilang datos na sa lahat ng miyembro ng Association of Southeast Asian Nation ay ang Pilipinas ang isa sa mga bansang umunlad, lalo't kung titignan ang pagninegosyo. 14 over 16 business factors ang tumaas sa loob pa lang ng 5 taon. Nasa 87% din ang highly satisfied sa abilidad ng mga tao nito sa pakikipagkalakaran. Dahil umano sa magandang pamumuno ng Aquino administration at pagganda ng sistemang politikal nito, ay umangat ng halos 62% ang business outlook ng bansa. Kakibat ng pagtaas ng kumpiyansa sa ating mabuting pamamahala ang patuloy ng pag-angat ng ating ekonomiya. Ang resulta, 2 magkasunod na 10th place jump sa Global Competitiveness Index ng World Economic Forum. Sa unang pagkakataon, nakuha natin ang investment grade status mula sa 2 sa 3 pinakatanyag na credit ratings agency sa mundo. At hindi malayong sumunod ang ikatlo. Kabilang din sa mga tumaas ay ang porsyento ng personal security, housing cost, office lease, new business incentives na ibinibigay ng pamahalaan, free movement of goods, at availability of raw materials. Tinitignan din ng mga mangangalakal ang pagiging business-friendly ng Pilipinas, pagsugpo ng korupsyon at pagbibigay asiste ng pamahalaan lalo sa seguridad ng mga ito. Dito pa lamang ay makikita na umuunlad ang ating bansa at tayo ngayon ay tumatahak sa tuwid na daan. Sa patuloy nating pag-aambagan at pananalig sa kapwa at sa may kapal, sinasabi niyo, kayo pa rin ang sisigurong magpapatuloy ang ating nasimulan. Kayo ang sisigurong mabuburanan ng tuluyan ang mukha ng katiwalian. Kayo ang sisigurong hindi na tayo muling lilihis sa tuwid na daan. Sinabi po sa akin dati, Noy, simulan mo lang at sinimulan nga po natin. At ngayon, kitang-kita na ang layo ng ating narating. Ngayon, Pilipino, ituloy natin ang pagkakapit-bisig. Sabay nating arugain, pabilisin at palawakin ang transformasyon ng lipunan. Ako po, si Noynoy Aquino, ipinagmamalaki ko sa buong mundo, Pilipino ako at talagang napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. Maraming salamat po, magandang hapon po sa lahat. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.